Ngayon, isang magandang araw na muli po sa inyo lahat mga kababayan. Muli ay nagbabalik po si Kabayang Alex. Welcome back po sa ating munting channel. Narito po ulit tayo sa South Luzon Expressway. Dito po natin inumpisahan sa may bahagi ng Santo Tomas sa Batangas. At ididiretso po natin yan hanggang dyan sa Alabang. Alamin natin yung mga highlights, yung mga developments na nadagdag after po ng 1 month na atin pong na-update sa inyo itong lugar. Alamin po natin yung mga pagbabago. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-20 sa buwan ng Nobyembre. Ang bilis ng panahon, ano? Alas 3:30 po ang oras natin. At halina po kayo, sama-sama nating alamin yung mga latest development po dito sa South Luzon Expressway regarding po dito sa road widening project ng lugar na ito, kasama po yung mga tulay and everything, no? Pero bago po tayo magpatuloy ay inihiling ko po sana na yung pong inyong isang like saka subscribe, malaking bagay po yan sa atin. Maraming salamat po. Kung napansin nyo, dito po sa bandang kanan ay nag-umpisa na rin pong paluangin yung northbound nito, no? Kaya nakita nyo dyan sa bandang right side, nag-umpisa na rin pong bungkalin yung lupa. At dito dyan po sa una-unahan ng kaunti, hindi lang po yung magkabilang side ang pinaluangan. Makikita nyo mamaya, maging yung pong bandang gitna, lalo na po dyan sa bahagi ng Calamba hanggang sa Santa Rosa o Mamplasan pa nga yata halos. Santa Rosa, sorry. Halina po kayo, alamin natin yung mga highlights. Here we go. Ito na po yung column ng SLEX TR4 at susunod po natin yung update loob ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng pagkakataon ngayon pong weekend, no? Ang ganda na po ng development dyan. Buo na yung column sa gitna. Girders na lang po ang iniintay na ma-install. Yan. At dahil nga po itong South Luzon Expressway Road Widening Project ay sabi ni San Miguel ay tatapusin within this year, no, 2024, ay yun, kada buwan po ay maghahatid po tayo ng latest development po dito sa lugar na ito, sa kahabaan po ng South Luzon Expressway. Mapa northbound man po yan o mapa southbound ay same lang po ng development at ng situation. Dito naman po sa bahagi ng Calamba, dito sa may Bukal, yan po, balita po natin magkakaroon po dyan ng interchange, no? Kaya meron po tayo kakaibang mano-notice dyan. Yan po yung overpass bridge ng papunta ng Bukal. Bibigyan na lang po natin siya o gagawan po natin siya ng separate vlog para maidetalye po sa inyo yung mga maaari pong development dyan, ano? Yan. Dito po yung sa lugar na ito. Medyo volume na po yung sasakyan ng panahon na yan na tayo ay bumiyahe. Nakita nyo ay medyo may pagbabagal na, ano po. Lalo na po dyan sa mga ilang bahagi ng South Luzon Expressway, yun pong ongoing na construction, mayroong mga part na kumikipot, no? Lalo na dito sa may bandang Kabuyaw, bandang Santa Rosa, at saka po dyan sa may bandang Carmona, at saka dyan sa may bandang San Pedro area bago dumating ng Caltex. Makikita nyo po yan maya maya later on habang tayo ay nasa biyahe, mga kabayan.
Ayan, mga highlights na lang po yung ating ipapakita sa inyo kung saan lang po yung concentration ng kanilang construction work, no? Hindi na po natin siya bubuuin ng buong buo yung biyahe. Medyo magkakat-cut tayo ng video. Medyo mabagal po kasi yung usad that time, lalo na dyan sa sinasabi ko nga po sa inyo, may mga merging area ang biglang ikipot from 5 or 6 lanes ay biglang magiging 4 lanes or 3 lanes, kaya nagkakaroon po ng pagbagal dahil nga po doon sa ayan, may mga arrow na yung sa left side, may arrow siya na sinasabi na medyo kumanan ka dahil magkakaroon ng pagtipot. Ayan, merging lane. Ito po, sa bahagi po ito ng Kalamba pa. Mapansin nyo, ay buong buo na po yung kalsada dyan sa gitna. At dyan po sa una-una ng konti, may naka-install na po na mga street lights, no? And then yung mga concrete barrier, siguro tupalo na. Kasi dyan sa unahan, ay meron na nakalatag na yung concrete barrier sa gitna, isang magiging divider nung both lanes, no? Napakaluang po nito mga kabayan, ang laki ng naidagdag from 4 lanes naging 6 lanes siya. Minsan nga hindi lang kaya lang ang standard po yata nito, lalo na dyan sa bahagi ng Alabang, may numbering po kasi yung mga lanes dyan from 1 to 6 lanes. So yung mapapansin nyo po yan bago umakyat at pagkababa ng elevated skyway extension. Eto na yung mga poste na sinasabi ko po sa inyo ng ilaw dyan sa gitna. Ayan, naka-install na siya. Then susunod po ilalagay dyan sa may bakanting walang semento ay yung mga concrete barrier. Tapos lalagyan po yan ng reflectorized magkabila para ma-notice ng mga motorista, lalo na sa gabi, na yan po ay divider ng expressway, no? Laking bagay po niyan mga kabayan na maximize nila yung area, no? Maging yung mga tulay po, tingin ko medyo mahuhuli yung iba, pero sa bahagi ng Kabuyaw naka-install na yung mga steel girders, yung nakita natin po na inilagay dyan sa may Kabuyaw, no? Ayan. Marami pong tulay yan, meron sa Carmona, may sa San Pedro, dito po sa Kabuyaw, sa Kalamba, marami po yan. Dito naman sa baging ito, mapansin mga kabayan, hindi pa masyadong ginagamit yung gitna, no? Yan po yung dating toll plaza. Ayan. Hindi ko sadyang hindi ko po inalis sa video para maipakita po sa inyo yung dating toll plaza na ngayon ay siguro sasabay-sabayin na yan na lagyan ng ispalto. Maganda po kasi pag ispaltado yung semento bago ispaltohan. Hindi po sa kakinisan yung lalo na dito sa right side, medyo matalbog siya, no? Compare kung diyan kayo sa ispaltadong kalsada dadaan mga kabayan. Maligayang panonood po sa ating mga taga-subaybay, saan man po kayo naroon. Magandang araw po sa inyo. Doon po sa mga kababayan natin na nakaranas ng hugupit ng kalamidad ay nakikiisa po kami, nakikiramay po kami sa inyo, nakikisimpatya po kami sa inyo, dahil dito po sa amin sa lalawigan ng Laguna ay hindi po siya gaanong naramdaman last time. Maswerte po kami, medyo ambon-ambon lang. Kaya narito na naman po yung mga poste sa gitna, yan, no? Yung street lights. Hindi pa siya buong buo na dire-diretso.
paunti-unti dahil may mga part na hindi pa nasesemento mga kabayan na yun, no? May mga ongoing works pa, lalo na dito sa bahagi ng tulay, no? Nandito na tayo sa may malapit na yata ito sa Kabuyaw Batino area, lampas ng Batino area. Mag-ingat po tayo mga kabayan na kapwa driver, no? Dahil yun nga, bigla-bigla ay kung hindi nyo masyadong papansinin, bigla po siyang kikitid, no? Yung kalsada dahil mayroon nga pong ginagawa sa gitna. Ito may boring machine siya na nakalagay, ayan, no? Noong mga nakakaraan po kasing buwan, may nakita tayong mga nadisgrasya dyan. Maging vigilant po tayo sa ating mga biyahe, lalo na po pag nag-stay kayo dito sa left lane, medyo alerto tayo mga kabayan, no? Ayan, no, kung mapansin nyo medyo tukod na siya, pero moving naman. Ang dami kasing mga truck deliveries. Hindi pa po kasi lifted yung truck ban that time, kaya marami tayong mga kasabay na mga truck iba-ibang size, no? Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo, pansinin nyo dito sa kaliwa, meron na siyang concrete barrier in between po ng mga poste. Kaya parang andalang ng street lights yung poste. Bagay, hindi naman kailangan na masyadong malimit siguro yan. Diyan po kasi sa bahagi ng Carmona to hanggang dyan sa may San Pedro, medyo mas malimit po kaysa dito compare dito, no? Pansinin nyo mamaya ng konti, yung mga ilaw mas malimit yung lagay, mga poste, no? Kagaya nga po ng ating inaasahan, sana ay makatulong to ng malaki sa mga gumagamit po ng South Luzon Expressway, paluwas man yan o pabalik ng probinsya, no? Dahil parami ang sasakyan mga kabayan. Siguro napapansin nyo rin yan. Talagang kahit expressway pagkaminsan medyo diba? Medyo talagang nagkakaroon ng traffic. Supposed to be expressway yan, hindi nagkakaroon ng traffic. O kaya nga express Kaya lang, in reality talaga pong nangyayari yon, lalo na pag may mga trouble yung ating mga kababayan ng turista, disgrasya o naplatan. Yun po hindi natin maiwasan yung mga ganung pangyayari, no? Nangyayari talaga yan sa ayot natin sa gusto. That's the reality. Ito, ang laki ng makinang pangbuhat dito. Ito po isang tulay, parang nakaporma na siya, ready na siyang buhusan ng concrete cement. Oo. Tapos dito yung concrete barrier sa gitna, ayan, nakalagay na rin. Tapos mga poste ng ilaw. Yan yung sinasabi ni Sir Carl Munoz. Shoutout po sa iyo, Sir Carl, na ito na yung ating update sa South Luzon Expressway. Nabanggit niya to sa aming GC. Minsan kasi bumabiyahe rin siya rito, wala lang siyang voice over. Talagang biyahe lang talaga.
Tuloy-tuloy lang yung ating biyahe at nakita nyo naman yung progress magkabi-kabila, no? Medyo unahan lang natin tong isang to. May kakupadan siya. I think Santa Rosa area na po ito mga kabayan. Jump na tayo. Approaching na yan ng Mamplasan. Dito po sa Mamplasan Interchange, at sayang nga po hindi natin siya nakuhanan ng drone shot, na taas po ng tambak na nilagay dyan. Kung maalala nyo yung bakanting lote dyan na maraming puno, inalis po nila yung mga puno dyan tapos tinambakan ng napakataas. Hindi po natin alam kung anong gagawin dyan. Yan ang isa nating aabangan dyan mga kabayan, no? In the future baka tayuan nila ng mga kung ano-anong establishments na papakinabangan ng opisina o papakinabangan din ang ating mga kapwa motorista, maging pong pamunuan ng San Miguel Corporation dito nga po sa South Luzon Expressway, no? Ayan, kung mapansin nyo po yung nasa dito na tayo sa Carmona mga kabayan. Ayan, biglang kitid na naman dito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, kasi nga may ginagawa dyan sa gitna. Biglang kikipot na naman yung kalsada, tapos may merging from right yung galing na mga nag-entry from Carmona, no? Binyan, something like that. Konting tsaga-tsaga lang December daw tapos na ito. Abangan po natin, siguro huling update natin ito pagka naalis na yung mga concrete barrier na nakalagay dyan sa mga yan, katulad po niyang nasa right side natin. Mayroong mga part kasi na may mga concrete barrier pa, hindi pa pinadadaanan. Ayan, dito na po tayo sa may Southwoods area. Sakop pa rin po ito ng Binyan. Ito na po yung epekto ng pagkipot ng kalsada diyan sa bahagi ng San Pedro, yung bago dumating ng gasoline station. Kung makikita niyo yan mamaya. Maganda po kasi yung ongoing na development nila dyan. Sinemento yung gitna. And then mayroon po diyang isa pang tulay na pinaluang din yung gitna. Ayan, nakita nyo naman medyo tukod na mga kabayan. Sadya ko pong hindi siya inalis sa video para at least may idea po kayo na kapag ganitong oras nag-uumpisa mag-build up yung traffic dito sa bahagi ng San Pedro. Bigla po kasing kikipot yan from 6 lanes, medyo gumit na tayo. Bigla po kasing kikipot yan from 6 lanes into halos 3 lanes na lang yan o 4 lanes.
Dito po sa part na ito, yung kanang bahagi niyan, ano na po yan, buo na yung kalsada niya. Meron lang mga mangilan-ngilan dyan na pinipini siguro yung retaining wall. Mas pinili po kasi nating gumitna para maipakita po sa inyo yung umpisa ng development dito. Ito, ayan o. Ayan, sisementuhin po yung gitnang yan. Kagaya po nung inyong nakita doon banda sa may Calamba, Cabuyao hanggang Santa Rosa. Dito naman 4 lanes po pala yung nagagamit, no? Kaya lang from 6 lanes talagang magkakaroon siya ng queuing. At dito po nung nakaraang mga araw, dumaan tayo ng gabi na. 24 hours po pala yung ano dito, yung kanilang construction work. Merong mga ganong part dito sa South Luzon Expressway. 24 hours yung kanilang construction na works. Ayan po, ito nyo. Dito yung tulay. Ayan, tuloy-tuloy po yung gawa dyan bago dumating ng gasoline station magkabila. Ayan. Then jump na tayo, dito na tayo sa may Alaska. Ayan po yung ating bahagyang nakuha ng drone shot. Inamot lang natin yan doon po sa ating naunang upload, yun pong interchange naman dito sa San Pedro. At balita ay ayon po doon sa ating nabasa, yung Laguna Opinion, no, ay matatapos na rin po yan within this year 2024. Opo, yan naman ang makikinabang naman po niyan, yung mga pupunta at aalis ng San Pedro na gagamit ng South Luzon Expressway, no, at maging yung mga karating lugar dyan papunta ng part ng Cavite, no. Meron pong daan kasi dyan papuntang Daang Hari o Daang Reyna, something like that. Ang ganda ng view ng expressway sa taas, mga kabayan, no? Kala mo nasa ibang lugar ka. Napakaganda. Gandang tingnan. Approaching na tayo ng Susana Heights. Dito, magkabila po nito, buo-buo na. Napakaluwang na dito. Nakita nyo naman yung ating drone shot, no? Ayan. Dito po, 6 lanes na po dito yung nagagamit. Buong-buo na siya. Kaya lang mayroong mga part na hindi pa rin pinadadaanan at saka bigla siyang katulad ditong may bakod na ito. Yan. Approaching na po tayo ng bagong toll plaza. May ipapapansin lang po ako sa inyo dyan, mga kabayan, sa mga nakarating dito sa dulo ng ating video. Yun po kasing truck saka bus lane ay nandito sa left side. Oo. Yung bagong toll plaza bago umakyat ng Skyway. Ano sa palagay nyo, mga kabayan? Ang truck lane nasa right side Ano sa palagay nyo? Makikita nyo po yan mamaya. Samantala, sa mga ngayon lang po na pag-uwi sa ating munting channel, huwag nyo po sanang kalimutang mag-like at pag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag-upload po tayo ng video. Ito pang muli si Kabayang Alex. Laging nagpapaalala, mag-ikat po tayo at lagi tayong manalangin at magpasalamat sa Diyos. See you po on my next vlog, God willing. Hasta la, bye-bye.